ang tanong ko dyan, bakit niya pinalusot? Diba, ikaw nga ang presidente, why can't you put your foot down and say, stop that? Diba, you follow me. What I want is what I want because I am the president. Why will you listen to somebody else? Eh kasi nga mabait daw ang Pangulong Bongbong. Hindi, alam mo, meron akong kilalang dating Pangulong ganyan, pero hindi na natin babanggitin yung pangalan. Itago natin sa pangalan. Manuel West Quezon. Huwag naman. Isipin mo ba naman, wala siya nagawang mali. Sa kanyang buong panunungkulan, wala siya nagawang mali. Tapos? Wala kasi siyang ginawa. Wala na siyang ginawa tama. Sino At yun na nga mga bayan, pag-usapan nga po natin ito pong mainit pa rin po na balitaktakan. Kaugnay nga po dyan sa pagiging weak leader. Weak leader po ni Pangulong Junior. Mantayin mo tinawag po siyang lame duck ni Atty. Harry Roque. At ngayon nga po napag-uusapan na pagiging lame duck nito ni Pangulong Junior. Mantakin mo naglabas po di ba? Si Congressman Toby ng kanyang mga hinaing. Kaugnay nga sa tila bagay minamanduhan po siya ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Para ang nangyayari po tuloy, ang nasusunod po dito, ito po si Martin Romualdez at hindi ang Pangulo. Mantakin mo, si Pangulong Junior, ay may gustong budget, pero ang nasusunod, si Martin, may ganun po ba? Na yung, ilan lang ba yung boto niya itong congressman na to na si Martin Romualdez? Wala pang 200K. Tapos si Junior, binoto 31 million. Pero ang nasusunod si Martin. Diba? Pero iba naman ang kwento, mga kabayan, sa iba. Sinasabi nila, hindi, palusot na lang po yan ni BBM na kunyari, wala siyang alam. Pwedeng totoo, mga kabayan. Bakit? Ikaw yung Pangulo Diba? Atin nga na pag-usapan noon, parang tila bagay sali-saliwa yung mga sinasabi mo doon sa mga nangyayari. Talagang tulad yan, nagpalabas ka pa ng interview para linisin yung pangalan mo na hindi ka ang may kagagawa ng lahat ng ito. Di lumalabas, weak leader ka talaga kasi bakit? Di sino pa lang nasusunod? Asawa mo? Pinsan mo? O yung mga ibang nakapaligid dyan sa'yo? Diba? Kahit ano pa man, talagang lumalabas na yung Pangulo natin ngayon. Diba? Kakaiba mga kabayan Tama po yung sinasabi po ni Kuya Benny, ni Sir Jen, at ni Ma'am But, diba? Talaga pong, kung tayo ay papipiliin lang, pwede natin i-rewind. Sana hindi na lang po natin ito binoto. Diba? Hindi niya po pala kaya panindigan ng sarili niyang gobyerno. Mantakin mo kung ano yung sasabihin mo, saliwa dun sa nangyayari. Tapos kaya kang manduhan nung pinsan mong house speaker lang. Ito mga kabayan, panuorin po natin na yung kabuuan ng video ito patungkol nga po dyan. Mga kabayan ito po. Walang kupa sa beauty. Wow, salamat ka, Benny. Kung alam ko lang na matutulog ka pala, Mampat, sana habang natutulog ka, kinantahan kita. Yung, please release me, let me go. Ang tanong ko dyan, na-release nga ba? Na-release ba? Nag-iiyakan po sa kasalukuyan sila. Nag-iiyakan, lalo na yung mga natalo. I'm sure. Yan daw ang ang team song ngayon ng mga mambabatas natin sa Kamara de Representante. 19th Congress. Yes. Ang kanilang team song ngayon, please release me. Let me go. Yung pondo raw kasi hindi pa nare-release. Teka, meron bang may kasunduan ba yan? May papeles ba yan? May kontrata ba yan? O palabra de honor lang? Yun lang, palabra de honor de ata. Yung problema, yung palabra de honor, mukhang... Walang honor. Walang honor. Walang dishonor. Para naman silang hindi mga batikan na mga politiko. Alam naman nilang ganyan ang kalakaran. Wala naman daw Sabi ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. Yun na nga. Sino nagpangako? Sino nag-OPM? Pero ang nagkumpirmang meron talaga si Congressman Toby Tiangco sapagkat nung tagpo daw yun, kaharap mismo siya nung First hand in
info. Siya eh. mismo ang sinabihan Ni nung PBBM. dalawang representative daw galing sa office ni Speaker. Na kayo ay pumirma dito, di ba? At pagkatapos yan, meron kaming i-release na mga proyekto para naman sa inyo at nang sa ganun maging maayos at magang kapakipakinabang naman yung pagpirma ninyo. Ang Yun alam daw. ko, ewan ko lang kung totoo, yung nabalitaan ko naman, basta parang kada distrito ng mga kongresista, meron silang dapat i-deliver. So kunyari, sa probinsya mo, dapat mag-deliver ka ng 70% mapanalo dyan ng alyansa. Deliver ng boto. Boto. Okay. Pag hindi ka na-deliver mo ang 70%, laglag sa 70%, hindi namin bababa yung pondo para sa distrito mo. Yun ang narinig ko. Parang, ang sabi naman ng iba, pumirma ka lang sa impeachment, kami nang bahala sa pondo. Impeachment yan. Yun naman Ito daw. naman sa botohan para Kaya sa yun na nga eleksyon. naging sabi dito sa kampo naman ni Vice President Sara, na pasensya na po. Marami na rin ho pumirma. Nakipirma na rin kami. Yun na nga. Para lang doon sa pondo. Alam niyo naman, di naman Kailangan. pwede. Baka kami maipit naman. Ayun yung nangyayari. So ngayon, ano mangyayari? May chika nga tayo, sabi, hindi, pirma mo na lang, pangalan, Piatos Mary Grace. Yung mga chichirya. Kaya, pati pala si Mary Grace Piatos pumirma dito sa... Alam mo, gulo-gulo na ng ano natin Napasok talaga, tayo. ano? Gulo-gulo ng ating kongreso at ng Pero ano? sa gulo naman ng ating kongreso at sa gulo ng ating bayan, no? Oo. Actually, hindi naman siya gulo na literal na gulo, no? But of course, gulo in a sense na hindi iisa yung direksyon ng ating bayan as of the moment dahil alam naman natin na nagkakaroon ng kanya-kanyang interes. Correct. No? Yun. Unlike noong mga naunang administrasyon, hindi ko naman nila lahat, marami yung meron bang isang goal? Isa muna yung patutunguhan. Ngayon, at the end of the day, pag nandun na yung eleksyon, tsaka nagkakanya-kanya. Kasi ngayon, parang maraming infighting eh. Yes. Yun ang nakakalungkot. There's a lot of infighting going on. Ang masakit pa ngayon, sila-sila na. Sila-sila. At magkakamag-anak, di ba? Oo, totoo. Kung si Toby, di ba, alam naman natin, yung asawa niya ay Romualdez, ang Yes. nakakabangga niya ang speaker na Romualdez rin. So, sila mismo, sa pamilya, nagkakaroon na ng bungguan. At yun ang nakakalungkot. Parang ang Pangulo natin, kaaway ng ate niya, ni Amy. Pero sabi Diba? namin, hindi naman kami Hindi naman nag-aaway. nag-aaway. May ibang kaaway. May iba raw siyang kaaway. May iba raw siyang kaaway. Kami ni ading ko, hindi kami nag-aaway. Hindi sila nag-aaway. Sila nagsabi. Si Manang. Si Manang. Si Manang, ang sabi Ang niya. kaaway niya ata yung mga nandun sa tabi-tabi raw. Yung mga Kapwa niya, nakapaligid. Yung Kapwa mga niya rin, nakapaligid. Yes. Whatever it is, hindi maganda ang kanilang pagsasamahan. Well, yeah. Diba? tama. Yung, Of course, you can- kumbaga, you're just tanungin na lang. You're just sugarcoating it. But the truth of the matter is, hindi sila nag-uusap, hindi sila nakakapag, diba, hindi sila nasa parehong direksyon. Direksyon. And makikita natin na noong panahon, sa mga ibang politiko dati, hindi mo nakikita yung problema sa bahay na nadadala sa politika. Washing your dirty linen, dirty laundry. In front of many people, di ba? Kasi ang ipupurot mo sa tao yung nagkakasundo-sundo kayo, di ba? Dahil yun yung modelo ka eh. So, Kasi ang pangit kasi diyan, kung ako politiko, di ba? Mga kababayan, iboto niyo po ako pag ako nanalo, magkakasundo-sundo tayo. Walang mag-aaway-away. kami na lang magkapatid. Hindi, kasi nga yung premise nila, nung nag-umpisa sila, unity team. Yes. Di ba? Yun talaga. So marami talaga ang naisip nila, ayan na, baka ito na nga talaga yung Yun. pagsasama. Kaya yun ang Diba? kinakapitalize ngayon ng mga Oo. vloggers na sa unity team. Ang Oo. unit team daw noon ay naging umitim. Umitim. Ngayon, umitim na po Oo. ngayon. Umitim, di ba? At ang talagang nagkakaroon ng palitan ng maanghang, di ba? Nakakasindak eh, di ba? Totoo. Oo. Very, yung emotions nila, ang taas-taas na. Di ba? Ng dating Vice President, talagang sinabi niyang meron na siyang ikokontrata, yung mga ganon. Kaya, di ba, nagkaroon ng disunity. Kaya nga. Ay, Kuya Tuloy, nabanggit nyo rin naman, Ma'am Pat, saka Kuya Benny, yung may kinalaman kay Congressman Toby Chanco. No? Tinignan ko nga yung mga interview sa kanya. Actually, doon sa interview sa kanya, doon natin mahihinuha na mukhang may mga pinaguhugutan talaga, no? Pero, teka lang, matanong ko muna kayo, ito bang pagsingkaw, paglabas ni
Kong Toby Chanko, ito ba yung isang uri din ng pangangampanya para maging Speaker of the House ya? Alam ko hindi. Hindi naman. Sabi niya sa akin, Si Kuya Sabi niya Benny, sa akin. Kuya Benny, ikaw, ano tingin mo? Ako sa akin, ang tingin ko hindi. Ang objective nito ay para sa Pangulo. Ayun, para alam ng Pangulo. Mailayo na. Ayun, tama, Dahil tama. nakita nyo, kumbaga, halo-halong hindi masarap yung ginawa. Yun no? na nga. So, Nitong eleksyon na ito. At nandun sa gitna ang ating Pangulo. Oo. So, So, ang parang ginagawa niya ngayon, itinatabi niya na yung ating Pangulo. Nililigtas ng Pangulo. Yes. Parang kasi 3 taon na lang natitira, Yeah. di ba? Tama. So kumbaga ito na yung photo finish eh. Kumbaga it's either he exits with a swan song, maganda ang Okay. kanyang pag-ala, or ika nga ni Harry Roque, he's a lame duck. 'Di ba? Na wala nang magagawa, 'di ba? Yun na 'yon. So ako sana, 'di ba, ang lahat talaga pati sa interview niya with Katunying, 'di ba? Tama, Sabi nga niya, ano na, I'm willing na mag-ayos-ayos na. Ayoko na may kaaway. Ang dami ko nakaaway. Ang kailangan mo yung kaibigan. Di ba napakalungkot nun? Wala kang kaibigan, puro kaaway. Pero ang tanong doon, bakit ba dumami kaaway niya? Yun ang tanong ko. kasi- Pero alam mo, sa ugali ng ating Pangulo, napakamahinahon, mabait, Diplomasya. diplomatic. No. Sino ba nagbigay ng mga kaaway sa kanya? Hindi, kung Ano ang tanong natin? kung ako Pangulo, dapat lahat nga kakampi ko yan di ba? Dapat kaibigan ko lahat yan Bakit ba dumami kaaway ng Pangulo? Dahil ba sa iyan? Sabi ni Kuya Jen? Sino ba? Kong Toby Chanko, ang tanong what went wrong ba talaga, Congressman? Marami nga raw nagtatanong, mga kababayan, sa kasagsagan ng kampanya, dahil sabi niya, nakakasama sa kampanya. Pero, hindi daw po siya makasagot ng mga time na yon. Kasi ang kampanyahan Di ba? Pero ngayon daw, pwede na sumagot at ang nagkakaproblema, para sa kanya, natukoy niya, ay mula talaga nung magkaroon po ng file ng impeachment case. Yes. Kasi Pebrero yun eh. January, di ba? January yun na, na final ba yun? Pero meron ng mga nauna di ba? Oo, mga Tapos, hearing-hearing. Yung pang-apat ata yung January na kinuha ng sinampa talaga. Sa di ba? Senado, Pero hinatid. sabi nga niya, nag-survey kami Kung maalala niyo, nag-survey niya kami mula October, November, December, hanggang sa ano yan, mukhang ang laki talaga ng epekto noong pagka-file nila ng impeachment. At yun daw pong impeachment na yun ay naging self-inflicted sa alyansa, sa Ito mga pa kakampi maganda. ng Pangulo. Hindi ba't nagsagawa rin ng survey doon naman sa sang-ayon daw sa impeachment? At ang lumabas napakalaking porsyentong sang-ayon. Gusto daw ng mga Pilipino. Saan ba kayo nag-interview? Di ba? Saan ba kayo kumuha ng survey? Maniniwala pa ba kayo sa mga survey firms? Ngayon di na. Ngayon di na ako naniniwala. Di ba? Yung kagulat-gulat yung mga Senator nangyari Dante ng mga Marcoleta, senador. magandang hapon po. Di ba? Yung mga survey firms, akala natin yung top 6 hindi na yung matitibag iilan lang ang nakalusot doon sa top 6. Lahat wala sa survey yung mga nandun sa loob karamihan. That's why. Tsaka yung po, ako gusto ko kasing himay-himayin natin yung yung interview kay Toby. Sabi niya, nung nag-file ng impeachment, sabi ni Kong Toby, gusto kong pigilan sila Di ba? Pinipigilan ko sila Pero ang tanong, Kong Toby, sino ba yung gusto mong pigilan? Di ba? Nung una rin, ang mismong Pangulo nagsabi, ayaw ko ng impeachment. Yes. Di ba? He already said, sabi, I don't want... Yes, sabi niya, we have more problems, we have bigger problems than that. Huwag na tayo mag-impeachment, wag na tayong humantong sa impeachment. Meron na kinig ba sa kanya? Apparently, wala. Kasi nga, tuloy. At ang unang pumirma, yung si Sandro, yung kanyang anak. Yung anak mo. Hindi. Ganito yan Sa ginagawa ng Pangulo, sa bawat pahayag niya, na taliwas ang lumalabas, abay, hindi po nakakatulong yan sa palasyo. Yan ay nagpapatunay lamang sa kahinaan ng palasyo. Ayun. Dahil Paiba-iba. Pangulo ka pag nagsalita ka, yun na yun. Dapat yun ang sundin ng mga sumusunod sa iyo, senador man, mga kongresista man, o sino man na miyembro ng gabinete. But sad to say,
hindi ko ipakukulong si Duterte. Hindi ko pa dadala sa ICC. And yet, yun yung lumabas. In 100 times, ulit-ulitin ko na hindi nakikialam sa atin ang ICC, sabi ni Super Ate. ICC. Yun, masama naman ngayon. Mismong sekretary niya pa nagsabi, magkakasama kami ng pinlano namin yan. Well, yun lang. Diba? So, would you imagine that na ito yung sinasabi mo, ito naman yung sinasabi ng tao, taliwas, hindi po siya nakakatulong. Correct. Dahil ang alam naman natin na objective, bakit taliwas yung sinasabi niya? Para hindi maging pangit yung imahe niya sa taong bayan. Wala akong kinalaman dyan, ano man mangyari dyan, out ako. Yun eh. But sad to say, kitang-kita eh. Sarsuela na lang kita pa. Kaya nga, yun yung sabi niya, sinubukan ko pong pigilan sila eh. Ang problema nung sinubukan mo, ang tanong bakit naman sa lahat ng pinigilan mo, ang unang pumirma, si Kong Sandro. Di ba? Kasi nga, ang sagot naman niya ni Kong Toby, naipit lang si Kong Sandro. Hindi, sabi ni Kong Sandro kayo ba naman tawagin bangag yung tatay niyo At saka yung lolo mo, no? Pauhukay lolo mo papatay ang mga magulang niya. Tatanong niyo pa, bakit ako pipirma dyan? Hindi, pero sa part naman daw talaga ni Kong Toby, sabi, hindi, naipit lang talaga si Kong Sandro. Pero di ba sinabi rin naman ni Kong Sandro, na inamin ni PBBM, na tinawagan siya ni Kong Sandro kung pipirma siya. At sinabi daw niya sa anak niya, gawin mo kung anong tama. Di ba? So, pumirma. Pero hindi nga daw niya akalain na siya yung number 1 na pipirma. Nagulat. Nagpaalam lang daw. Naalala ko yun. You remember that interview? So, na-interview ni si Sandro. Sabi niya, gawin mo yung katungkulin mo kung anong gusto mo. Di ba? Sapagkat obligasyon mo yan. Kung ano yung tama. Kung ano yung tama. Tinamaan. So, there you go. Yan ang mga... Ito ngayon, tinamaan ngayon yung partido. Ayan, diba? Alyansa. Well, ako sa totoo lang, I'm really sad, no? At si gaya ni Benhar Abalos. Yes. Kung you imagine yung records niya, ang gaganda. Hindi, kung ako, alam mo, kung ako talaga alam ba ako, Pangulo, isa sa pinagkakatiwalaan ko mula sa pool, yung Benhar. Kaya kung ako magpa-flex ng muscle, yung Benhar ang papapanalunin ko. Di ba? Walang iba. Pero, would you imagine, sa galing niya, sa ganda ng background niya, sa ganda ng mga ginawa niya sa Mandaluyong, and yet he don't deserve this. But in fairness naman, yung mga ganyan, yung mga talunan ng administrasyon, isang taon lang naman ang pahinga nila. Kung maganda talaga naman ang track record, ma-appoint. So, I'm not worried about that. Kumbaga, it's not the end of their political career. Tama naman. Lalo kung magaganda diba? Diba? Yeah. So you will always get appointed. Yun nga yung gusto ko na buti nga sila may second chance. Kung ikaw ay nasa oposisyon at magaling ka, wala kang chance. Kumbaga, hihintay ko ulit ng 3 taon para tumakbo. Kasi hindi ka naman ma-appoint. Baka after 1 year, maging cabinet secretary ulit. Correct. Diba? Iba siya sa DILG. Yes. But again, sa akin, ang nakikita ko pa, if in case si Abalos mapunta sa Senado, yung pagiging independent ba? Nakikita ko sa kanya dahil sa galing ng tao talaga na, well, it's not about politics, no? Sa akin, nakita ko yung background niya. Since the very beginning, ang galing mula niya talaga. Mayor, tapos MMDA chairman. MMDA chairman, tapos DILG. Pero sabi ko, yun na nga, yung naging kalabasan ng halalan was the true, already, the sentiment of the Filipino people. Diba? So that's why I think that's why the President came out with that interview. Diba? Ito sa realization na tama ng politika. Diba? Developmental issues na ang talakayin natin. Diba? Tama na yung sino magkakampi, pupunta ba dito, kung saan. Basta gawin natin kung anong makakaganda sa buhay ng mga Pilipino. Galit na ng tao to eh. Oo, galit na. Lalo ng mga kabataan. The mere fact... kasi gusto kong puntusan yung binanggit mo, Mampat. Meron kasi, di ba, yung mga talunan. Kasi pag sinabi yung iba naman yan, nagtatalunan naman yan. Diba? Diba? Ito yung mga lot-lot and friends. Yung talunan na nanatili sa partido. Pero iba natalo na, nagtalunan pa. Talunan na nagtalunan. Pero saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Di ba? Sabi ni Kong Toby, ayaw kong bitawan ito, Mampat, at saka Kuya Benny, pasensya na kayo. Kasi alam mo, siguro si Kong Toby, kinakagat na niya yung dila niya. Puro ka...
Hindi na pala Baka spot kalahati remedya. na lang ang nila. Hindi, ang balita ko, may gag order na sa ngayon, ha? Mukhang hindi na sa pinagkasalita. Talaga? Oo. Ayaw ko kung totoo. Totoo! Ah, ganun? Totoo, sinabi na naman sa'yo? Oo, sinabi na. May gag order na ata siya. Sinabi na naman pala kay Eh, Sister sapagkat Kat. may gag order na siya, Natatawa na lang ako. Peace! ako na lang magsasabi. Ako na lang ang magsasabi. Sige, tapos bibigyan ko na lang ng pamadyak. Tinrescribe ko kasi yung sinabi niya. Sinanong kasi, saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Di ba? Magandang tanong yan, ha? Magandang punto. Sabi niya, nung hindi nila sinunod ang budget ng Pangulo, Ayun. ang dami-dami Yung nilang ginalaw. Oo, yung Ha? NEP. Nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Correct. Pinasa nila sa Pangulo, ipinasa nila sa Pangulo ang problema. May na-hold nung pinipilit nilang ilabas ang mga projects. Ito talaga ang reason para dun sa impeachment. Mapilitan ng executive branch na i-release. Pressure pala yun, parang muscle, ano pala yun, ano ha? I-release na po yung budget. Ito yung reason kung bakit marami ang pumirma. Napakaliit lang naman ang hinihinging budget ng Pangulo, di ba? Oo, sa NEP. Oo. Parang ginawang hostage yung kanilang mga budget. Yun. Ito, yung maganda yung punto ni Kuya Benny, ha? Ang tanong daw, may tinanong pa kay Kong Toby. Are you saying Malacanang was not convinced to pursue the impeachment at that time? Sabi ni Kong Toby, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang Pangulo on the day of sign the impeachment. I was with the President. Katabi siya ng Pangulo, kaya first hand information, ha, hindi namin pinag-usapan bakit di ka pumirma. Hindi doon sa tinanong, eh. Kasi si Kong Toby hindi pumirma, di ba? Sinabi sa'yo, mampat, di ba? Sinabi sa'yo. Hindi na gano'n na napag-usapan namin. Ayun. Ang ganda, eh. Pero hindi. That's talagang di ba? Patong-patong ng mga pangyayari yan eh. So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa Saan? napangakuan. Napangakuan. Mukhang tinanggihan niya ata. Tinanggihan niya. Hindi naman niya kailangan eh. Oo nga. Di ba? Hindi Saka naman niya lit na naman ang kailangan. nabotas. Oo. Kung yaman at yaman lang pag-uusapan, eh. Di ba? Correct. Ay, nako. Well, doon sa punto naman ng kay Kong Sandro, kasi tinanong siya at binabanggit niya, meron daw silang private conversation kay Sandro Marcos at hindi naman talaga siya ang pasimuno nung impeachment. Mukhang sa tingin niya, ay mukhang naipit lang mang daw si Kong Sandro. At sinabi niya, sinasabi daw po ito ngayon, kasi I have to protect the President now. Tama yung punto ni Kuya Benny. Mukhang sabi niya, he's paying for things na hindi niya kasalanan at hindi naman niya ginawa. Ang tanong ko dyan, bakit niya pinalusot? Diba, ikaw nga ang presidente why can't you put your foot down and say, stop that? Diba, you follow me. What I want is what I want because I am the president. Why will you listen to somebody else? Kasi nga mabait daw ang Pangulong Bongbong. Alam mo, meron akong kilalang dating Pangulong ganyan, pero hindi na natin babanggit yung pangalan. Itago natin sa pangalan. Manuel West Quezon. Huwag naman. Isipin mo ba naman, wala siya nagawang mali. Sa kanyang buong panunungkulan, wala siya nagawang mali. Tapos? Wala kasi siyang ginawa. Wala na siyang ginawang tama. Sin of commission, wala kang ginawa. Basta wala siyang ginawang mali. Wala naman. Diba, hindi ko sinasabing wala siyang ginawang tama. Wala siyang ginawang mali. Yan na nga. Dahil wala naman siyang ginawa. Pero ay latag natin ang ating magiging Vox Populi ngayon, Mampat, ha? Di ba mga kabayan? Di ba? Totoo po. Talagang weak leader po talaga mga kabayan. Nakakalungkot lang dahil siyempre magkatagal na naman po tayo na 3 years. Ganyan-ganyan pa rin po. Ayuda nation na po tayo. Yung mga tamad, lalo pa natin patamarin. Paulanan nyo ng paulanan ng ayuda. Para meron po sila pang pariband o pang sugal o kaya pang droga para pang dagdag oras. Ganyan na lang mga kabayan. Magkita-kita pa tayo sa mga iba dating video. Paalam.